Mayad nga adlaw Cappies and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussion on the issues that matter most to our community. I am Pilar B. Francisco, your host. So for today's episode, we're honored to be joined by Sigma Mayor Dante Rizal Estabon, who will share with us the latest programs, accomplishments, and updates of the municipal government of Sigma. So the discussion will highlight landmark initiatives such as the Sigma Speed Limit Ordinance, which is the first in Western Visayas, the establishment of the One Sigma Dialysis Center, the continuing burial assistance program for the constituents, and the Pag-asa Student Assistance Program, and other key interventions at improving the quality of life of every Sigma Hanon. So all these efforts are anchored with the municipality slogan that Sigma is the heart of Capiz, reflecting the local government's commitment to people-centered, responsive, and inclusive governance that places public safety, health, education, and social welfare at the forefront of development. So with that, we warmly welcome Mayor Dante Estabon to PA Kapihan. Good day, Mayor, and welcome sa PA Kapihan. Uh, Thank you, Pia. Mayang hapon sa tanan, labi na gid sa akon mga kasimanwa sa Sigma. Kag sa mga listeners and viewers sa bilog nga Western Visayas, sa inyo tanan, and of course sa imo Pia, mayang hapon. Mayang hapon man sa imo, Mayor, no? And actually, thank you so much, Mayor, for allowing us to nga i-conduct ang sining nga kapihan diri sa imong opisina. Kag actually, amo ini ang first ged nga episode nga out of town sang PA Kapihan together with, of course, ang aton mga media friends sang Capis. Kag aton man pasalamatan, Mayor, no? Ang, of course, si SB Speed Pelaez, nga very supportive ged sa may Capis Association of Government Public Information Officers sa kon kag PIO sa mga programs kag initiatives. And we would also like to thank Municipal Administrator si Ma'am Glisel Villa and Assistant Administrator Ma'am Nancy Villanoy and to everyone who helped make this episode possible. Sa liwat no, salamat kid Mayor kag mga ma'ams and sirs sa pag-conduct sang kapihan diri sa inyo nga banwa. And to start, Mayor, no, ang kagina Mayor, isa sa ginabantayan gid sang publiko amo ang speed limit ordinance sang banwa sang Sigma nga ginakabig nga una sa bugos nga Western Visayas. Kag base, Mayor, sa datos, halin sa gin-implementar ang ini sang July 2025, nagdubo sa halos 50% ang mga road accidents sa Sigma base ini sa datos sang PNP Western Visayas. So, Mayor, ano ba lang imo reaksyon sa sini nga resulta kag kung ano ang mga mahambal mo or mensahe sa publiko nga nahungod sa importansya sang disiplina sa kalsada? Gusto ko lang magpasalamat again sa imo Pia kag kay Sir Alex at sa aton mga media friends. Dako ini nga bagay at least gintagaan nyo kami sa tsansa, labi na gid sa akon dahil sa banwa sa Sigma nga at least maipaybalo sa tanan kung anong mga nagakalatabo kag anong mga future nga mga projects or development nga paga-ipatigayon diri sa banwa sa Sigma. Una nga pamangkot Pia, ang hambal nimo parte sa aton nga speed limit ordinance. So una, pag-assume na ako sang 2022 ang banwa sang Sigma number 3 in terms of vehicular accident. So amo naisip naton kag pagkatapos ang last nga insidente nga grabe gid ang natabo diri sa may barangay Mianay, 3 ka magpalakaisa ang nagkalamatay tungod nga ginbungguan sila sang isa ka salakyan dira sa may Mianay malapit ina sa Amon. So dira ang parte nga hinyo naton ang aton mga SB members nga kung pwede magpasa sang ordinansa nga ginadumilian ang sobra kadasig sa mga salakyan nga magpadalagan diri sa banwa sa Sigma. And Mayor, halin sa road safety, no, makadto naman kita sa healthcare. Kay we all know nga isa ni sa pinaka-importante ang healthcare. Ang pagbukas, Mayor, sang One Sigma Dialysis Center sang January 2026, kinakabig ini siya nga dako nga milestone. Labi na gid sa mga pumuluyo nga may sakit sa kidney nga hindi na kinahanglan sila magbiyahe sa iban pa nga lugar. Nga aging prioridad gid ini nga proyekto sa inyong administrasyon kag ano ang handom nyo para sa mga benepisyaryo sini? Sumulod din na sa akong painiino sang nabalitaan naton nga madamo sa mga Sigmanon nga nag-request nga magpadulong sa kung sa diin nga mga lugar, especially sa Tapas, Roa City, para maka-avail sang ining mga dialysis. So, nadunduman ako ng akon Iloy. Actually,
10 years siya nga ginadialysis. So nag-give up na lang ang lawas niya tungod sa balaan man naton pag ginadialysis ang isa ka tawo. Halos whole day ka na magkinatulog para makarecover, masakit sa lawas. So sa paagi sang isa ka pamilya from Tarlac, napatigayon ining aton nga One Sigma Dialysis Center kag dako kag napabugal ginakon ini kay yanda ang aton mga patient from Sigma gina sugat dulong naton ina. Nakapangayo kita sang patient transport vehicle sa PCSO. Si unan di naman makater ina tungod ang ambulance kilang sang Banwa sa Sigma isa ka bato lang. So sa kadamo sa nag-request, nakapangayo kita sa PCSO kagapasalamat man ako sa PCSO chairman. At the same time ining dialysis mas kuan ini sa akon tungod dako nga bagay ini sa ila kay magabayad pa sila, magabayad sila sang ilang pamasahe, pagkaon sa isa ka lugar dire sa Banwa sa Sigma. Tanan nga Sigma anon wala gyud sila problema, sugat dulong naton sila. Kung kinahanglan nilang additional assistance para sa ilang panggastos ara man ang aton MSWDO, halos 24/7 na ini si Ma'am Nancy Lagulay Villanoy nga wala nagapahuway para sa mga medical assistance nga gina-provide naton sa mga kasibanwa naton diri sa Sigma. And Mayor, speaking of assistance, Mayor, no, so kabahin man sa pag-atipan sang LGU Sigma ang pagbulig sa mga pamilya sa tion sang Kasubo. So Mayor, may ara ka mo nga programa regarding sa Burial Assistance Program. Ano bala ka importante ang ini nga inisyatibo sa paghatag sang bulig sa mga pamilya nga nabudlayan sa mga gasto sa tion sa pagtiliwan sang ila himata? Sumulod din na sa akong painino sang 2021 nga kuan pa lang kita nga mapadalagan bilang mayor diri sa Banwa sa Sigma. May nakadtuan ako nga isa ka patay. So ginpamangkot nakon kung ano ang mga kinahanglan nila. Una, ga problema sila. Wala sila sang death certificate, wala sila ma-issuean sang death certificate. Tungod wala sila nakabayad sa ospital. Pagkatapos sa funeral parlor naman, problema naman nila ang utang, ang balayran para sa gastos. So problema na nila ang sa ospital, ginaproblema pa nila ining sa mga funeral parlor. So amo ina nga ginhinyo ko ang aton nga mga SB members na naman nga kung pwede magwa sang ordinansa nga makahatag kita sang assistance sa tanan nga mga namatyan. Sumiara kita nga program sina 15,000 pesos sa tanan nga namatyan diri sa Banwa sa Sigma. So ang dala sina may ara kita libre nga lungon, may ara services, pagkatapos may water dispenser, may juice, pagkatapos gidugangan naton yanda nga tuig nga pabutangan naton sila sa mga tent, tables and chairs para at least sa mga nagadalaw sa mga namatyan hindi na sila magproblema. So actually ang aton diri sa aton mga kasimanwa ang mga namatyan halos ang problema na lang nila ang kasubo. Amo na lang inang hindi na akong masolusyonan pa. So, ako gapati nga sa pamaagi sina at least na paganhagan naton ang kalisod sina sa mga tawo nga mga namatyan. And speaking, Mayor, no, sa paghaganhagan, of course, hindi naman pagkalimtan ng ating mga kabataan, which is wala man ginakalimtan sang Banwa sang Sigma. Ang sa mga kabataan, Mayor, is gahatag importansya ang LGU sang Pag-asa Student Assistance Program. Sa kagbase sa datos sang LGU, subong may nagabulig na nga masobra 500 ka mga estudyante halin pa sang 2024. Ano ba lang inyo pananawan sa sininga programa kag paano ninyo makita nga ini makabulig sa mga palabuton sang kabataan kag sa pagpadayon sa pag-uswag sang Sigma bilang Heart of Capiz? Okay, so una, nagsiimo na gali, naghambal nga the Heart of Capiz ang Sigma. So ang sa akon, kung heart kita, dapat may tagipusoon kita bilang mayor diri sa Banwa sa Sigma nga magaserbisyo sa aton mga constituents. So ina mga bata, ginuna nakon, ina sila kahibalan man natong kung gaano kapigado ang mga pumuloy diri sa Banwa sa Sigma. Nag-assume ako sa 2022. Ini ang Banwa sa Sigma, 4th class municipality. 11 years na hindi updated ang tax code. Madamo sa mga kulang. So, isa-isa nato yung mapatigayan inatanan. Pagkatapos, ini mga kabataan, na doon dumang ko, the other day, ato kami dito sa aton division superintendent kay Sir Bermejo.
tungod nag-request ako sa duha ka classrooms. Again, para sa mga kabataan. Pagkatapos, nag-request man ako sa central feeding kitchen para sa mga kabataan. Amo na mag-cater sa mga kinder ka grade 1. Kay balaan naton mabudlay man magtuon o magpamati sa aton maestra kag maestro kung nagabukal ang tiyan mo tungod kulang ka sa pagkaon. Actually, on record naman, madamo gaman diri siyang mga malnourished diri sa Banwas and Sigma, pero ina ang aton nga MSWDO wala nagapabaya kag wala man kita nagauntat sa pagpangayo sa bulig sa nasyonal para mabuligan ini tanan nga problema diri sa among banwa. Okay, so just to wrap up lang, Mayor, ang sining first part sa sining kapihan no, sa pagpadayon sa inyong administrasyon kag pagpatuman kag pagpalapat sa sining mga inisyatibo, ano ang mga mahimo nga ekspektaron sa mga pumuluyo sa Sigma sa masunod nga tinuig? Last year, gusto ko lang ipaibalo nga last year nagpatindog kita sa nga daycare center naton. 3 ka daycare center ang ginumpisahan kada barangay, fully air condition ini. So nga man ginuna naton ang mga daycare center. Paglibot na ako sa mga barangay, ginakatuan naton ang mga daycare center, nakikita naton ang mga estudyante, ang mga kabataan nagapaligo sang balhas nila. So ang hambal na kon sa ila hindi na kon ini paguntatan mientras tanto nga hindi kita makapatindog sa 21 ka barangay kag 21 man ka daycare center design sa national kag fully air condition, may kaugalingon silang toilet and bathroom. Okay, so again, thank you so much, Mayor, no, sa pag-share sa imong mga insights kag sa pag-assure sa atong mga publiko sa continued implementation sa pagpa-expand pa sa mga inisyatibo para sa mga taga-Sigma. So that's it for this part. Before we move on to the questions from our viewers, we'll have a short break. Unprogrammed appropriations. Ano yun? Pilipinong impormado, alam mo ba? Ito ay standby fund ng gobyerno. Kumbaga, nakaabang lang siya, pero hindi agad ginagastos at walang automatic na pera. Ibig sabihin, maaari lamang gamitin ang UA kung may malinaw na kondisyong natupad. Gaya ng pagkakaroon ng excess revenues o labis na kita, katulad ng kapag may loan o aid na susuporta sa mga proyekto ng pamahalaan. Pero hindi rin automatic na nailalabas ang UA kapag may excess revenue. Kahit may kita, dadaan pa rin ito sa kumpletong proseso at pagsusuri bago maglabas ng pondo. Formal request ng isang ahensya na dapat ay pirmado ng head of agency. Kumpletong dokumento at malinaw na justification. Pagdaan sa pagsusuri ng Department of Budget and Management kung saan tinitignan kung kaya ba ito ng budget, tugma ba ito sa Philippine Development Plan, at pasok ba ito sa mga prioridad ng administrasyon, at certification ng excess on new revenues mula sa Bureau of Treasury. Ibig sabihin, nilalabas lamang ang pondong ito sa mga ahensya ng gobyerno, hindi sa politiko, hindi sa middleman, at lalong hindi sa pribadong individual. Kaya, Pilipinong impormado, ngayon alam mo na. Sa lawak ng sining, hindi na lang sa canvas ang art ngayon. Tara't, i-explore ang trending hobbies ngayong taon. Noon, brush at pintura. Ngayon, AI na. Digital art, collage, o 3D, kahit baguhan, kayang-kaya. Basura today, obra tomorrow. Recycled materials at natural dyes ang bida sa Eco DIY. Artist ka na? Eco hero ka pa. Advanced camera tech? Kahit simpleng kuha, pang-exhibit na. Street shots, reels, portraits, lahat instant maniniyot. May dahon, may obra, botanical prints at land art, suwak sa chill vibes ng mga plantito at plantita.
At syempre, handmade nostalgia, crochet, embroidery, pottery, scrapbooking, retro crafts para sa slow at soulful living. Gawing makulay ang buhay mo. Pumili ng hobby at unleash your creativity. Lumalawak na ang gamit ng Artificial Intelligence o AI sa ating buhay. Mula chatbots at voice assistants hanggang sa apps sa school at tahanan. Upang maging kapaki-pakinabang ang AI, gamitin ito ng tama. Maging mapanuri, makatao at may pananagutan. Huwag gamitin sa panloloko at pagpapakalat ng peking impormasyon. Gamitin upang matuto at hindi sa pandaraya, lalo na sa pag-aaral. Igalang ang privacy ng iba. Huwag ibahagi ang sariling impormasyon. I-report ang maling paggamit. Sa tamang paggamit ng AI, mas ligtas at maayos ang digital na mundo para maging responsableng kabataang Pilipino. And we're back. So, a gender reminder lang sa aton nga mga media friends. So, kindly state your name kag ang mga media entity that you're affiliated with. So, for the first question, sa Kapridem, ang akong question, sa pag-implementar na bala mayor sang aton nga sa speed limit sang ordinansa, tinakita man nga from 846 nagnubo hasta sa 99 na lang sang Disyembre. Sa part sang aton nga LGU, ano sini ang inyo nga pananawan ang impact bala na mayor sang ordinance? Una, thank you, Melody, sa imo nga pamangkot. So, ini ginapabugal na kon ini ang aton nga ordinansa diri sa Banwa sa Sigma ang pag-implement sang speed limit. So dako nga bagay, at least ang mga unnecessary deaths sa mga tawo nga nagkalamatay tungod sa aksidente napahagan-hagan ina. So madamo sang mga mayors nga mga kakilala nako nga gusto man mag-implement sa sini nga ginapatupad naton diri sa Banwa sa Sigma. So ina ang mambal ko lang kung pwede labi na gid sa akon nga mga kasimano diri sa Banwa sa Sigma, sumunod kita kung ano ang reglamento nga ginapatupad sa Banwa naton. Kaya ako nagapati ining mga umalagi nga mga tao nagasunod sila. So dapat kita mismo nga nagarepresentar bilang heart sang kapis dapat maging classic or mag-set kita na example nga kita nga sigmahanon masunuron sa batas. Thank you, Kid Mayor. Mayor from Bombo Radyo Rojas, Bombo Beans. Ang Banwa sang Sigma may aras ang infrastructure man nga ginatungkod subong kagang ongoing pang iban. Pwede ba nato mahibaluan, Mayor, kung ano ang mga infrastructure subong gapadayon sa Sigma? Una ang papadayon ang pagpaobra naton sa Balay Dalangpan. Ining Balay Dalangpan ginapatindog naton ini tungod sa aton nga mga katigulangan nga hindi na masikaso sang ilang mga anak nga napapabayaan na lang dra naton pagadalon ang mga gusto mag-avail sa sina nga programa. okay, so next question. Good afternoon, Mayor. I'm Myla Fuentes from K5 News FM Rojas. Ang question ko, Mayor, sa kadamuon nga mga proyekto nga ginpatuman ang LGU sang Sigma, ano ang mas prioridad sa imo sini nga administrasyon, Mayor? Amo na, ginambal na kong kagina, priority ining aton nga mga daycare center. So padayon ina, yanda may 3 na naman kita nga ipaubra. Pagkatapos ining farm to market roads, so maswerte kita, nakapangayo kita sa bulig sa nasyonal, nakakuha kita sang 40 million worth of FMR diri sa Banwa sa Sigma. Kag siyempre, ang aton nga gobernador, si Gobernador Ferdinand Castro, padayon man ang bulig,
So wala gid kita ka problema diri sa Banwa sang Sigma. At the same time si Congresswoman Inday Baby Jane Castro nagahinon-anon man kami kung ano mga kinahanglan naton madamo sa mga projects nga magasulod diri sa Banwa sang Sigma. Mayor Ronald Idelong Bagyo from Radyo Mercado Capiz. Mayor, pwede mo explicar kung paano karon naging partnership ang LGU kag ang Brilliant Healthcare kag paano ni karon makabenepisyo ang atong mga pamuluyo? Una, nagpangayo kita sa authority sa atong mga sangguniang bayan na members, kagintagaan makita para mag-enter into agreement between sa provider naton sa One Sigma Dialysis Center kag ang Banwa sang Sigma. So ini nga bulig ining mahambalang nakon, hindi na sila kinahanglan magpamasahe pa pakadto sa Roa City, hindi na sila kinahanglan magkadto sa Tapas para mag-avail sini nga dialysis. So dira dako nga bagay kay wala gid sila sang ginabayran tungod tanan gina-cover ina sang PhilHealth. Good afternoon, Mayor. Good afternoon, Mayor. Lola Ami, Mayor o Palabra de Honor. Inabalang tulay dito ang Mayor sa may Mianay, Sigma, kadugay-dugay na, ginaatak na gani ang mga mga kable. Sino Mayor ang contractor kag sano ini matapos? Sa Mianay Sigma. Yes, Mayor. Amo na ginambal nimo ma'am ang sa Ibian. Sa Ibian Mianay. Sitio Ibian Mianay. Actually hindi na siya tulay, isa ka box culvert. Ginaobra siyang DP nga ang contractor ang pakibalo nakon ang di Pindon. So amo na isa ka rason nga ato ako dito nagkadto halin dito sa Capitol kaupod si Governor Castro, kaupod si Yusek Charles Kalima sang DPWH. Kag ginreklamo na nakon ina sila ang contractor. Kaupod man diri sa pagreklamo nakon diri sa tulay sa Banwa sa Sigma sa Sur kag sa Norte. Ang hambal nila sa ako, nag-commit sila, kaupod si District Engineer sang DPWH, si Engineer Para. Naghambal sila sa ako, nag-commit sila. Last week sa January, obrahon na nila inang tulay, widening sang tulay, retrofitting sang tulay. Pero February 6 sila, nakalapot dire sa Banwa sang Sigma. Pagkatapos ginambal ko, ginreklamo ko sila sa kay Yusek Kalima Kagaina, nga gindala nila ang ilang backhoe pagkatapos daw lagpas duwa ka dupala nga ginobra pagkatapos ginparada dira sa gilid sa tulay para mapakita lang nga kunwari ginaumpisahan nila. So naghinyo ako sa kay Yusek Kalima nga kung pwede dalo na inang contractor nga ina sa pag-demanda or pag-file sa mga appropriate charges. Takan sila sang sanctions. Depende na ina ma'am sa taga DPWH kay pagkatapos sini maobra man ako sang communication address sa kay Secretary Vince kay amo ganing hambal nakon kung nakabati kamo dito sa Capitol Cagaina ang hambal nakon sa obserbasyon nakon ang mga contractors ang nagapadalagan sa DPWH hindi ang DPWH ang nagamanage sa mga contractors kay amo ina siling nakon sa ila Cagaina daw naka-insulto ina sa amon. Labi na gid sa akon diri bilang mayor nga padala mo lang ako sa bako tapos duwa ka dupalang ang obrahon mo pagkatapos bayan naman nila. Amo inang ginreklamo na kon dito Cagaina. Thank you, good Mayor. So next question. Yes, Mayor, no, ang question naton is may kangtanan man sa tulay. So i-update lang naton Mayor, how about ang diri sa may barangay Bangon-Bangon Sigma Capiz, no, kung kamusta na ang sitwasyon karon kay ti madugay na nga ginareklamo man sa ngaton sini nga pila ka mga kauturan or mga pumuluyo dira sa sinang nga barangay. Okay, inang tulay nga ina ginhatag ina sang aton pinalanga nga gobernador sang actually sang kuwan pa siya, congressman pa siya. Ang budget sina nga tulay is 29 million pesos. So ina nag-umpisa ang tulay, siguro kung nakita ninyo may ara nga kawayan nga ginbutang dito para temporary nga alagyan sa mga pumuluyo dito. Ang nag-obra siya ang kontraktor tungod para sa kaluoy sa ila nga hindi sila maglibot sa piyak nga barangay ginobrahan sila sang
temporary nga tulay nga para pag-aagyan sa mga motorsiklo nila. So naatraso lang ina based sa aton mga pagpulupamangkot man na atraso ang pag-obra sina sa tulay tungod ang tag-iya sang duta. So may issue na naman ini sa siyempre palaparon ang tulay, widening. So ang tag-iya sang duta daw hindi magpasugot kakunano pang ginapangita. So ang mahambal ko lang that is between the DPWH na kag ang tag-iya sang duta. Pero napatigayan na naton ina, naobra naton sang remedyo nga madayon ay nang sa Bangon-Bangon Bridge. So sa mga kasi manwa na akong dira sa Bangon-Bangon, basta may development sa inyong lugar, ang mahambal ko lang sa inyo, magulo antos lang kita, kaya hindi pwede nga may develop ang isa ka lugar kung wala man sang abala. Natural may abala, tungod ginakayo naton, kag magpasalamat kita kay Governor Ferdinand Castro, kay Congresswoman Inday Baby Jane Castro nga naghatag siya na sang pondo para sa mga, especially sa mga taga-barangay Bangon-Bangon. Good afternoon, Mayor. Merlinda Bagnati of Panay News. Ang akong pamangkot, Mayor, regarding sa peace and order. So, last year, 2025, may ara kita mga wanted person nga nag-surrender diri sa aton banwa. So, ano ang nabulig sang LGU sa mga surrendery nga ini kag sa mga sunod pagid nga mga surrendery for this 2026? Una, ang sa mga surrendery, pero may nag-surrender sa aton, ang kaso niya is murder. So ginbuligan naton siya nga mapatigayon ang pag-surrender niya. So ongoing ang kaso nila. Ginatagaan naton sa assistance ang pamilya since na nadula ng padre di pamilya sa ila pumuluyo. Ginatagaan naton kung ano man ang mabulig sa banwa sa Sigma. Okay, thank you, Mayor. Good afternoon, Chris from Brigada. No? Earlier, na-mention mo ang aton nga developments more on infra, no? And sa aton nga palibot. What about sa mga farmers naton? Kay ang Sigma, every nga may shoreline o low pressure o kung bagyo, Sigma isa sa mga ginabaha. No? May mga development, may mga plano kita for 2026 para sa mga farmers naton nga ginabaha, Mayor? Siyempre, priority man naton inang mga farmers naton kay 95% sa pumuluyo diri sa banwa sa Sigma farmers. Dala na ako dira. So ining aton mga farmers, padayon ang aton nga pakipaghinunanon sa national government. Kay siyempre ang aton nga mga farmers amo nang ginahambal naton nga makaluluoy gid sa mga sektor tungod sige gilang sila nga tanom pagkatapos hindi naton may balang kung makaharvest pa sila tungod sa ginahambal nimo kagayna biskan share line lang nagabaha na diri sa banwa sa Sigma. So ang aton opisina wala nagapabaya, especially sa aton mga farmers. Madamo kita sa ginapangayoan nga bulig para sa mga assistance sa ila. Pagkatapos, especially ining mga sa niya irrigation, nakipag-meeting ako sa lain nga semana sa Iloilo sa niya manager sa ginhambal nakon kung hindi ninyo mapakayo ang mga kalsada nga kaluyo sa irrigation sang niya, nga under sa niya, i-turn over nila sa amon, sa munisipyo, para at least ang mga farmers naton hindi mabudlayan, hindi na magsakwat sa mga na-harvest nila. Kay kabalo makita kamahal na kagayo sang mga suktanay sa pag-harvest, paghakot sa kung ano-ano pa nga mga bagay nga kinahanglan sa atong mga farmers. Mayong hapon sa tanan, no. Mayor, labi na gid sa imo kay Ma'am Pia, kay Sir Alex, kag sakop dana naton diri sa mga media, no. Mayor, diri kita sa mga wanted person nga nagakalagdakpan or nagsurrender. Halimbawa nga hindi madakpan, Mayor, may ara ba lang aton nga LGU sang reward kung sino makatudlo para nga madali madakpan ining mga wanted person? Napagawa kita sa programa nga subong siya na reward sa mga wanted person pero sa case lang sa mga rape. Tungod madamo sa mga cases sa subong siya na nga mga pang-rape. So nagpagawa kita
may reward money kita 50,000 pesos leading to the arrest sang aton wanted person. Again, gusto ko lang klarohon sa rape lang ina nga kaso. So on the record siguro may lima na kita ka rapist nga nadakpan out of siguro 11 ka wanted person sa kaso nga rape, may 5 na nga nadakpan ang atong katapos ng kapulisan. Ako na lang Ma'am Pia, no. Kuha ko nagidlan nga kayo gayunan, no. Mayor, ang sa aton nga ginatawag nga speed limit ordinance, no, sa banwa sa nga Sigma, may ara na bala kita nga nadakpan nga nagbayular sa sini nga ordinansa? Madamo. Ang based on sa data naton do mga 2,800 na ina ang mga violators nga na-apprehend siyang aton puso tungod sa violation sa speed limit ordinance. Follow up again. Paano nyo ginasiguro bala sa ang nga mayara transparency ang kag proper monitoring ang aton bala mga public works diri sa LGU sang Sigma? Sa projects sang LGU, transparent na through bidding or ang iban, ang munisipyo ang nag-implement. Pero sa iba naman, ang ginambal ni mo ma'am sa public works, kung national projects ina, hindi kami pwede siya na dara makaintra. Ang sa amon lang papel is to monitor lang kung nag-umpisa na sila, kung natapos na nila, kag kung pwede ba na namon batunon ang mga ginobra nila. Mayor, follow-up question namin yan. Paano makabulit sa magsigmahan ang mga proyekto nga gina-implement nimo? Una, ang proyekto nga ginapa-implement natin diri sa Banwa sa Sigma, siyempre una, ang sa FMR naton, ang farm to market roads naton, ini ang magabenepisyo ini hindi lang aton mga farmers, kundi ang tanan nga mga pumuluyo diri sa Banwa sa Sigma. Pagkatapos ini sa mga daycare center naton, ang mga estudyante, at least may kasabihan yan kita nga ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So from there, may project kita nga womb to tomb. So gabusong pa lang ang mga kababaihan diri sa Banwa sang Sigma, ginaasikaso na inasang aton nga RHU, kag gusto man akong ipaibalo sa inyo, nga ang RHU yanda na upgrade na kita sa primary care facility. So ina tanan ginaumpisa naton sa tanan nga makabenepisyo amoy na ginaobra naton. Dumalagtas. Kamusta Mayor? Ma-check lang kami. Kamusta may-ari kita nga sanitary landfill? Kay batiin namon na ang Banwasang Sigma dito pa nag-aula sa Pasig City, Mayor? Pag-assume na ko sa 2022, may ara kita nga MOA. Ang LGU Sigma may MOA between Pasig City kag diri sa atong Banwa para sa mga basura. So, madamo makita nga mga option sina kay hindi man pwede nga lifetime na nga magbinayad kita dito sa Pasig City tungod sa basura lang. May mga gina-consider kita mga offer pero siyempre gina-estudyuhan pa naton ina kung viable ba inang mga offer nila diri sa Banwa sa Sigma. Okay, so question? Follow-up question, Mayor, regarding speed limit ordinance. Madamo sa mga naghahambal, Mayor, halin sa, o labi na, ang mga nagalabay diri sa Sigma, nga ang ordinansa, isa lamang ni kapag pangkwarta. Paano nato ni Mayor sabton kag-explikar sa mga motorista, ilabi na sa mga nagalabay diri sa inyo nga banwa? Ang mambal ko lang siya sa nagambal sa sila nga pangkwarta, basi wala sa kaintindi sa proseso sang pag-manage ang kwarta sang isa ka lugar. Unang-una, sa tanan niya nag-violate dire, dito sila magabayad sa municipal treasurer naton, may resibo ina. So hindi pwede nga maghambal. Madali maghambal, pangwarta. Paano maging pangwarta? Kaya unang-una, pagbayad nila dira sila sa municipal treasurer magabayad. So ang mambalan nakon ining ordinansa, inang sa speed limit naton nga ginapatupad dire sa Banwa sa Sigma, madamo
sa nagahala, pero ang sa kamatuoran, ang nagahala lang naman sila ang hindi gusto sa akon. Pero biskan sa iban nga lugar, ang mga mayor sa iban nga lugar, ang sa Camarines Sur, nagkahala kami kapag kabalo niya nga ako ang mayor sa Banwasang Sigma, kinuha niya yung cellphone number ko, kag gusto niya i-implement man. Ang subong siya ng ordinansa, tungod na namian sila, kay siyempre, ma-reduce yung mga vehicular accident sa isa ka lugar kung i-maintain naton. Kung ako lang ang inyo pamangkuton, ginambala lagi man ang aton nga speed limit ordinance. Mas maayo kung tanan nga banwa diri sa probinsya sang Capiz maga-implement siya na. Kay sigurado ako, pag-istoryahan kita nga pag-abot sa sina nga lugar, maga-slow down gid sila tungod sa aton ordinansa, kag hindi ina pangwarta, hindi ina para sa amon, kung hindi para sa tanan nga mga umalagi diri sa Banwa sa Sigma. Sa dialysis center, no? Madamo sang nagapaabot man sa amon. Labi na gid no nga ining wala sang ikasara nga inog pakuan sa ining wala kwarta. No, kay ni ang Banwasang Sigma ginasiling naton nga libre ang dialysis center, Mayor. Willing bala ang iban nga banwa or syudad man nga magkari diri sa imo nga banwa para pagpa-dialysis sang libre? Wala man kita sang ginapili, ang mambal ko lang priority ang mga Sigmanon para sa subong sila nga programa. Biskan sa diin ka magaling nga lugar, kung gusto mo mag-avail sining dialysis naton dira, gina-welcome ginaton sila tanan. Last one nga question para sa akon. Ang may nakita kita no, bago nga development ang nga traffic light no. May ano Mayor pila nga pondo nga ginpain sina kag ano nakita naton nga nabulig pagbutang naton sa traffic light dira sa may area sang Central at sang Sigma. Una, ang pondo ina nagaling sa national government, kag wala ako sang idea kung pila ang pondo sina kay ang DPWH sina ang nag-implement. Pagkatapos, ang makita ko lang, pag ang isa ka lugar nga ginabutangan sa mga traffic lights, ang Botsilingon naga-improve ang isa ka lugar, kag isa ina ka factor nga maka-attract ka sa mga investor tungod may ara na sang traffic lights, gina-develop na ang isa ka lugar. Gambal nga do alanganon ang ipagtakod niyo. Hindi siya sang alanganon na kayo may comment negative about sila sang traffic light. Ay ang mga naga-comment na paano siya maging alanganon kay intersection ina. So amo inang rason kag ang sigurado ako ang DPWH gin-estudyohan nila ina para sa aton nga street lights. Pati ang pag-program siya na ang pagka-intindi nakon may kuan ina may time kung ang pila kadugay ang stop or go sa isa ka traffic lights. Mayor, good afternoon. Siguro sa area kami or sa aspects ng peace and order, diri sa imo sining nga banwa makabig naton nga mas madamo na nga mabarangay ang na-declare nga drug-free na gid man. Diin kita nagatrabaho towards sina. Ang pag-abot sina parte sa mga kung drug-free ang barangay, padayon ang amon pakipaghinon-anon sa amon diri nga Chief of Police nga si Major Marvin Balmes. Kag ang PIDEA nagabisita man sa aton. So sa pag-abot sa aton situation diri sa peace and order sa Banwasang Sigma, gamay nagnubo ang crime rate diri sa aton. Kag based sa record, daw napahagan-hagan na ang mga makawat dire na iban-iba na sila. Kaya siguro ang iba nagkaladto na sa iban nga lugar. Pero dire sa Banwasang Sigma, yanda nga tuig daw wala pa kami siyang nabalitaan nga may problema kata sa peace and order situation. Okay, Mayor, may hapon, Katropang Elmer from XFM Rojas. Regarding sa speed limit ordinance, na-mentionar ni mo earlier nga mayara nakita sang more or less 2,000 plus nga mga traffic violator nga nagbayular. Ang question, Mayor, is may mga violator nakita ba lang nga mga wala nagsettle sa ila sini nga mga penalidad kag napapanawagan na sa mga warrant of arrest, Mayor? Hindi naman naton sila pag tagaan sa mga ang sa aton lang kung halimbawa nag-violate ka amoy na ganun based sa ordinance naton, may first offense, may second offense, may third offense. So naka-record ina
Pag ikaduha mong offense, ikatatlo mong offense, nga wala ka pa nag-settle, that is the time nga sulatan ka sa municipal treasurer para i-inform ka sa violation mo. Kaya siyempre, ining municipal ordinance, kinanglan, kayo nila kag dapat isettle nila kung ano man ang obligasyon nila based sa ordinansa. Okay, so ang last na lang, Mayor, nga question, no? So, again, wala na questions from our audience, wala na. Okay, so to end na lang, Mayor, no? Can we have a parting statement na lang for our viewers? Una, sa imo, Pia, sa imo, kay Sir Alex, nagapasalamat kita ko sa dako nga natagaan kami sang oportunidad dari sa Banwa sang Sigma kay at least na ipaibalo namon ang tanan niya mga proyekto kag programa nga para sa mga Sigmahanon. And of course, nagapasalamat man ako sa kay SB Speed Pilaes, ang mga SB nga nagapadayon nga nagasuporta dari sa akon, si SB Nene Marcelino, sa Municipal Administrator sa Banwa sang Sigma, si Glisel Bila, ang Assistant Municipal Administrator. At the same time, ang MSWDO namon, amo ini silang ako nga mga kapartner nga padayon nga nagabulig sa mga Sigmahanon. Kag of course sa aton nga mga media friends, thank you sa inyo. Kag again, madamong salamat. Again, no, madamo nga salamat, Mayor, no, for sharing your valuable insight kag sa mga key developments kag mga importante nga mga updates para mas ma-keep ang ating mga public nga informed. And sa atong mga viewers, thank you for joining us in this informative discussion. Salamat man sa aton mga media friends, of course, nga ari diri subong. And also thank you man sa aton mga partners sa sininga kapihan, ang PhilVision Incorporated for technical, ang Capiz Association of Government Public Information Officers, sa kag PIO, kag ang Capiz Provincial Government Communications Group nga kapartner naton with the PhilVision Incorporated sa aton online broadcast via PIA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag PhilVision Incorporated Facebook pages. Special thanks man sa aton PIA Region 6 Regional Head, Ma'am Cheryl B. Amor, and ARHP's Easter Andosa, kag sa isa pagid naton ka-partner sa sininga kapihan, ang West Fardel Connect Community Channel nga nag-air man sa aton mga episodes. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagbatag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video, and also please do follow those pages para mas maging updated kamo sa mga kakaratabo sa aton nga probinsya. So today's discussion clearly highlighted how programs on road safety, healthcare, education, and social services, of course, reflect the local government's commitment to building a safer, healthier, and more inclusive community. So this has been PIA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PIA Capiz Information Center with our Government InfoCen Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is PLRB Francisco. Stay informed, stay engaged, and take care. Kapisnons.